Binibigyan kita ng pera. Para bang pinaparangalan kita? Kuya Zishan, hindi mo alam. Gustong gamitin ni ate ang kasunduan sa kasal bilang panakot. Gusto niyang makuha ang ari-arian ng pamilya Sang para gamutin ang sakit ng anak niya. Sa tingin ko, ito ang karma. Isang inang walang hiya, nanganak ng isang anak na may sakit, at gusto pa ng pera. Kung mamatay man, karapat dapat lang. Sobra na kayo. Ano? Gumawa ng kahiyahiyang bagay at ayaw niyong sabihin. At nangahas ka pang gamitin ang kasal bilang panakot. HMP. Isang babaeng tulad mo, kahit hubad ka sa harap ko, hindi kita titingnan kahit isang saglit. Lumayo ka, munting sinta. Kuya Zishan. Xiao A, Xiao Sui. Tara na. Kuya Pogi. Daddy! Mga bata pa, hindi pa marunong. Huwag kang mag-alala. Siya nga. Ano yan? Hindi niya ako nakilala. Bitawan mo. Itong dalawang bata, mukhang 5 o 6 na taong gulang. Sila ba ang mga anak ko? Alis na kami. Tara na, tara na. Ayaw ko. Ang ganda nito! Siya na lang ang daddy namin! Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Payag ako. Ha? Sige, kuya na gwapo. Hindi daddy na gwapo. Ang kakaiba naman ng taong ito. Masyadong madaling makipagkaibigan. Hindi po. Tingnan mo, may 2 na akong anak. Pero ang ama ng mga bata, wala na ngayon sa tabi mo, di ba? Anong ibig mong sabihin? Malas ang daddy nila. Maagang pumanaw. Pero mananatili akong tapat sa kanya. Hindi yun, mommy. Hindi ba dati mong sinasabi, gusto mong magkaroon ng gwapong stepfather? Oo nga, ang gwapo niya. At parang mayaman. Matangkad, mayaman, gwapo. Mayamang binata. Siya na. Sige, edi ako na ang daddy nyo. Okay lang ba? Sige, gusto ni Xiao Sui si daddy. Ito ang WeChat ko. Daddy, i-add mo na. Si. Hay nako. Parang ako yung promo item sa tindahan ng 2 pesos. Hindi. Ang weird naman ng lalaking ito. Ang gwapo na nga niya. Kailangan pa ba siyang mangakit sa kalsada? Ang bata ay walang malay. Ginoo, huwag kang mag-alala. Ginoo? Naalala mo pa ba? 6 na taon na ang nakaraan. Naaalala mo pa ba? 6 na taon na ang nakalipas. Bakit nandito ka pa? Nakakainis, Sangju, lalong wala ka ng hiya. Huwag kang dumikit sa kahit sinong lalaki. Dati mo akong niloko. Ngayon gusto mo namang maakit ang tiyuhin ko. Hindi mo siya deserve. Tito, ang lalaking ito ay miyembro rin pala ng pamilya Fu. O baka naman. Gusto mo lang, maakit ang atensyon ko. Pasensya na. Ginoo, sino ka ba? Mahal, isama mo ang 2 mong anak. At lumayas ka. Tama na. Puro ka mura. Iyan ba ang pag-uugali ng isang Fu? Tito, siya naman ang may sala. Pwede ba tayong mag-usap ng sarilinan? Hindi na. Kayong pamilya Fu. Ay hindi ko kaya. Ikaw, mahal, sino ang pinatatamaan mo? Dumating na ang sinakyan ko. Paalam. Wala nang kita. Tara na. Tito, tingnan mo siya. Wala pa rin siyang modo. Tito, ano bang nangyari sa'yo? Pinaalis mo ang asawa ni Tio sa sobrang galit at nagtatanong ka pa kung bakit. Tama lang yan. Maglakad ka pa uwi. Tio, 20 kilometro yon. May problema. Ipabantay mo siya. Kung may isang hakbang na kulang, babaliin ang binti. Oh, Ipalaboratory ang buhok. Kailangan mabilis ang resulta. Bukod dito, mag-utos ka na alamin ang impormasyon ni Sangju. Sa loob ng 1 araw, gusto ko lahat ng impormasyon tungkol sa kanya.
Mommy? Gusto ni Xiaosui ang gwapong daddy. Yung gwapong daddy. Mukhang mabait. Oo nga. At saka, mukhang mayaman. Biglang nag-aalaga, may intensyon. Kung hindi man loloko, magnanakaw, mga batang tulad ninyo lang, ang naaakit sa panlabas na anyo. At ano ang maganda sa kanya? Wala naman siyang iba, kundi medyo matangkad, medyo gwapo, medyo mayaman. Sa madaling salita, masama ang intensyon niya. Juju! Pakibigyan mo ng pagkakataon si tatay. Kung meron tayong mayamang daddy, magkakaroon ng lunas ang sakit ni Xiaosui. Ginoo, lumabas na ang resulta ng DNA test. Sabi na siya nga ang babaeng iyon noong gabing iyon. Ang dalawang sanggol talaga namang mga anak ko. Ah, tama. Nahanap mo na ba ang impormasyon tungkol kay Sangju? Noong nangyari iyon sa inyo, pagkatapos ng insidenteng iyon, si Miss Sang ay ipinadala sa probinsya. Tungkol sa mga sumunod na tala, lahat ay blanco. Naiintindihan ko. Itong batang to, Tatay, pangatlo, narinig ko na nagpa-DNA test ka. Talaga palang kadugo mo. tatay ang bilis naman ng balita ninyo. Pumunta ka sa ospital na invest ko. Tiyak na hindi mo iniisip na itago ito sa matandang ito. Hindi ba? Pinalabas mo ang dugo ng pamilya Fu na manatili sa labas ng maraming taon. Ngayon ko lang nalaman ang bagay na ito. At saka, kami ng ina ng mga bata ay may hindi pa namin napag-uusapan. Wala akong pakialam. Kailangan mo ngayon dalhin ang aking apo at manugang na babae sa akin. Ngayon, kaagad. Sana. Tatay, hindi pa ngayon ang tamang panahon. Ganito na lang, ilang araw na lang, kaarawan na ninyo. Ipinapangako ko, sa inyong kaarawan, tiyak na makikita ninyo sila. Ganyan na lang. Hindi ko inaasahan. Ikaw, sutil na bata. Itong matandang punong bakal biglang namulaklak. Ngayon ko na ipapalabas ang balitang ito sa group chat ng pamilya para malaman ng lahat. Dahan-dahan lang. Ang sakit. Ngayon, ano bang problema ng Tito Third? Pinauuwi ako ng naglalakad, 20 kilometro. Ang tangkad kong 180, naging 179 na lang. Malamang, dahil ngayon, pinahiya ng ate mo ang pamilya Fu, kaya nagalit sa iyo. Itong babaeng si Sangju, wag umasang makapasok sa pamilya Fu. Pero Kuya Zishen, ang reputasyon ng ate ko, hindi ba makakaapekto sa akin? Kung hindi nila payagan na pakasalan mo ako, ano ang gagawin ko? Magandang balita. Ang anak kong si Fu Yichen nakatapos na ng malaking bagay sa buhay. Sa aking kaarawan sa ilang araw, masaya ipapakilala ko sa inyo. Kailangan lahat ay dumalo. May paraan na ako. Ngayon, sa pamilya Fu, ang aking third uncle ang may kontrol. Bukas, bibili ako ng regalo para sa magiging hipag at pamangkin ko. Kapag masaya na ang third sister-in-law, si tatay papayagan na ang kasal namin. Sige. Ikaw ang trainee ngayon? Si Sangju? Bakit may kasama kang dalawang bata? Luho tayo, alam mo yan, kung masira mo ang mga gamit dito. Anong gagawin natin? Hindi po, parehas silang masunurin. At hindi ko sila papapasukin sa tindahan. Hindi makakaabala sa mga customer. Sige, pero kung magalit ang customer, ako ang sisisihin mo. Xiaohe, Xiaosui, maglaro lang kayo dito sa malapit. Mamaya, isasama kayo ni Mommy kumain ng masarap. Okay lang, Juju. Aalagaan ko si ate. Sige, tara na. Kuya Zishen, ngayong araw, pipili ako ng pinakamagandang regalo para sa iyong pangatlong tiya. Baka kapag natuwa siya, payagan na niya tayo. Huwag kang mag-alala. Ang aking pangatlong tiyuhin, sabi nila. Noong una, para sa unang pag-ibig, nanatili siyang tapat. Hinahanap pa rin niya ito. Hindi pumayag sa arranged marriage. Matagal na niyang inaantala. Ang matanda ay umaasa na mag-asawa na ang aking tiyuhin. Ilang taon na niyang inaasam. Sa wakas, ay may pangatlong tiya na siya.
Kung sambahin siya ng matanda, hindi naman sobra. Lalo na't ipagpapatuloy lang niya ang aming kasunduan. Sangju. Bakit ka nandito? Xiaosui! Kuya, text mo si Daddy. Tulungan niya si Mommy, okay? Baka malungkot si Mommy. Sige. May kailangan po ba kayo, mga customer? Sangju, ikaw naman ay isang binibini ng pamilya Sang. Paano ka naging isang tindera sa counter? Sino kaya ang may sabing bastos siya? Pinakasalan ka. Hanggang sa maglingkod ka na lang sa iba. Mga customer, kung wala naman kayong kailangan, aalis na ako. Tigil, ganyan ka ba sa mga customer? Sino ang nagsabing hindi kami bibili? Ate, huwag mong sabihing hindi kita tinutulungan sa negosyo. Kunin mo ang sapatos na iyan at subukan ko. See? Ate, noong buhay pa ang iyong ina, hindi ka ba masaya? Ngayon, nararapat lang na ikaw ang magsuot ng sapatos ko. Ang pera, hindi nakakahiya. Pero, ngayon ako ang nakayuko para serbisyuhan ka. Kapag nakuha ko na sa tamang proseso ang mana, baka ikaw naman ang magserbisyo sa akin. Ang tapang mong magsalita sa akin. Huwag mong sisihin kung wala akong awa. Anong gagawin nyo? Luhod ka. Nasa Huamao Building kami. Bilisan mo sunduin si Mommy. Pumunta sa Huamao Building. Gusto kong lumuhod ka at subukan ng sapatos para sa akin. Huwag kang masyadong mapang-api. Ano? Ayaw mong lumuhod para subukan ng sapatos. Kung ganoon, kailangan ko lang. Ireklamo kayo sa manager ninyo. Pasensya na. Lumuhod para subukan ang sapatos para sa iyo. Hindi ito kasama sa aking serbisyo. Maaari kong tanggihan. Ano? Nahihiya ka bang lumuhod para subukan ng sapatos para sa iba? Noong panahong iyon, nagkaroon ka ng anak na wala kang asawa. Noong ipinanganak mo ang 2 batang iyon. Bakit hindi ka nahiya at nagpakita ng kahihiyan? Huwag kayong masyadong mapang-api. Sa tingin ko, hindi siya luluhod. E di, tulungan kita. Bitawan mo ako. Ikaw na babae, ang tapang mo itulak si Kuya Zishen. Ano iyon, customer? Ganyan ba kayo tratuhin ang mga customer na pumupunta rito? Alam mo ba kung sino ako? Ang tiyuhin ko ay ang pangatlong binata ng pamilya Fu, si Fu Yichen. Kung galitin mo ako, mababayaran mo ang buong tindahan. Hindi kayang bayaran. Pangatlong Ginoong Fu. Hindi. Ako ay bulag at hindi nakilala ang dakila. Ikaw na babae. Bakit hindi ka agad lumuhod at humingi ng tawad kay Ginoong Fu? Sila naman ang lakas ng loob mo sumagot. Kung gusto mong makuha ang iyong sweldo, mas mabuting yumuko ka at humingi ng tawad agad. Huwag mong saktan si Juju. Mommy, ayaw na ni Xiaosui magpagamot. Ayaw ni Xiaosui na saktan ng masasamang tao si Mommy. Ang sakit ni Xiaosui ay nangangailangan ng pera para iligtas. Hindi ko kaya na wala ang sweldong ito. Luluhod ako, pero dapat mong ibigay ang perang nararapat sa akin. Basta lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Bibilhin ko ang sapatos na ito. Ito ay para sa iyong performance. Bibigyan ka ng pagkakataong iligtas ang anak mo. Ate, dapat kang maging masaya na iniisip kita ng ganito. Mommy! Juju! Ano ito? Anong ginagawa mo? Bata, anong ginagawa mo? Mommy. Anong nangyari? Manager, opo. Itong 2 bisita. Itong bisita. Ngayon, sa mall namin may darating na importanteng tao, kaya kailangan maglinis. Lahat ng customer ay dapat umalis. Sweat mo. Ho ho, tara na. Sangju. Daddy! Bakit ka nandito? Master Fu, dumating na kayo.
Hindi pa ako nakakapunta sa entrance ng mall para salubungin kayo. Ano ba talagang nangyari? Bakit ka naging ganyan? Si Fu Zixuan at si Fu Yichen ay tiyuhin at pamangkin. Kahit sabihin ko sa kanya, ano magagawa niya? Daddy, na-record ko na lahat sa relo ko nung araw na yon, yung dalawang masasamang tao sa pamilya Sang na nambubuli kay Mommy. Tama, pinaluhod nila si Mommy at sinaktan pa siya. Si Fu Zixuan ay nagiging mas matapang, ngayon nang aapi na siya sa babae ko. Tara, dadalhin ko kayo para ipaghiganti si Mommy. Hindi pa ako tapos sa trabaho. Kung aalis ako ngayon, mababawasan ang sahod ko. Hindi ko pwedeng mawala ang perang ito. Umuwi ka na, ibibigay ko ng buo ang sahod mo. At saka, si Sangju ay natakot ngayon karagdagang bayad sa kanya 10,000 pisong moral damages. 10,000? Manager ng tindahan lang ako, wala akong ganoong kapangyarihan. Manager. Bakit ako tinitingnan? Wala rin akong authority. Assistant Joe, bigyan kita ng 3 segundo bilhin ang mall na ito. Si. Pasensya na, Miss Sang. Kasalanan namin ngayon. Huwag kang mag-alala, ang iyong sweldo bilang part-time at compensation para sa emotional damage. Magsasama-samang ideposito sa iyong account mamaya. Si, Pwede ka na bang sumama sa akin? Jojo, tara na, tara na. Ang exaggerated. Ang mga mayayaman talaga ay gumagastos ng ilang bilyon para bumili ng isang mall, para lang sa kanyang batang asawa na humingi ng 100,000 compensation. Parang sa teleserye lang, no? Hindi pa iyon. At saka, At ikaw, sabi sa'yo, huwag kang maging mapanghusga. Mababa ang tingin sa tao. Sibakin ka na. saan mo ako dadalhin? Dadalhin kita para magpalabas ng galit. Pero si Fu Zixuan ay hindi ba pamangkin mo? Walang sino man ang pwedeng mang-api sa'yo. Kahit ang pamilya Fu hindi pwede. Assistant Zo, maghanda ng damit para kay Sangjo. Opo, At saka tawagin sina Fu Zixuan at Roro. Gusto ko silang makita. opo. Ibigay ang mga regalong ito kay tita para pasayahin siya. Tito, tiyak na papayag siya sa kasal natin. Tito, nandito na ako. Fu Zixuan, narinig ko na ang galing mo sa mall ngayon. Tama ba? Si Sangju na naman ang nagreklamo? Ang kapal naman ng mukha ng babaeng ito. Tumahimik ka. Tito, bakit mo ako sinipa? Siguradong may nagawa akong mali at nagalit si Tito. Tito, bumili ako ng regalo ngayon para sa magiging tita ko. Gusto mo talaga siyang makita? Siyempre, gumastos ako ng malaki para sa regalo. Sige, halika. Makilala ninyo ang magiging tita ninyo. Sangju, lalo kang walang hiya. Ang sobra mong pag-aayos. Pumunta ka rito para landiin ang tito ko. Sabi ko sa iyo, malapit nang ikasal ang tito ko. Dapat alam mo ang lugar mo. Kung hindi, ang magiging tita mo, siguradong hindi ka niya tatantanan. ikakasal na siya. Tumahimik ka. Tito, babae siyang nagdalang tao bago ikasal. Bakit mo siya laging pinoprotektahan? Alam mo ba, yung babaeng paulit-ulit mong binabanggit, siya talaga ay Mga taong tulad mo, Jiu-Jiu. hindi siya karapat-dapat maging ama nila. Pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Daddy? Wag mong sabihin ha, nasabi mo na, maghihiwalay kayo ni Mommy.
Balita ko, sa mall kayo ngayon, pinilit ninyo si Sangju na lumuhod para subukan ang sapatos. Tito, si Sangju ay empleyado lang sa tindahan. Si Row ang nagpapasubok sa kanya. Bahagi iyon ng trabaho niya. Kung ganoon mo gusto, napaluhurin ng iba para subukan ang sapatos, di subukan mo rin. Ang pakiramdam ng lumuhod sa iba. Lumuhod ka ngayon, para subukan ang sapatos kay Sangju. Kuya Zishen. Tito, si Row ay anak ng mayayamang Sang. Pinapagawa mo sa kanya ito? Hindi ba ito pampublikong kahihiyan sa kanya? Alam mo naman na nakakahiya ito. Ang parehong bagay ay pinapagawa ninyo kay Sangju. Kung ayaw mo, pwede kitang pilitin. Sige, luluhod ako. Ito. Paluluhurin mo siya. Fu Sanye, anong ibig mong sabihin? Sino pumayag na tumayo siya? Ikaw na babae, May? Sinabi ka na naman ba kay Fu Sanye? Ang ginawa ninyo. Kailangan ko pa bang magsalita ng marami? Nakalimutan ka na ba? Pati to at pinapalo pa si Juju ng tindera. Sige, pabayaan mo siyang magbayad ng 100 beses. Fu Sanye, ako ang iyong tunay na pamangkin. Para sa babaeng ito, ganyan mo ako tratuhin? Kusanye. Ngayon pumunta kami upang magbigay ng regalo sa iyong kasintahan. Paano mo magagawa? Ang aking asawa, hindi kailangan ang basurang dala mo. Ang galing ni Daddy kapag lumaki si Xiaohe gusto ring protektahan si Juju tulad ni Daddy. Si Daddy ay pakakasal na kay Mommy. Ang galing! Si Daddy ay magiging daddy na talaga ni Xiao Sui. Nagbibiro lang ang bata. Huwag kang mag-alala. Pero salamat sa pagtulong sa amin ngayon. Bakit ayaw ni Xiao Sui na sabihin ko kay Sangju ako ang tatay ng mga bata, bahala na? Ngayon, ganito si Zishuan sa kanya. Kung sasabihin ko sa kanya ng diretsyo na ako ang taong iyon noon, baka hindi niya matanggap agad, baka pati siya ay mapuot sa akin, sayang naman. Mas mabuti na dahan-dahan lang. Dalhin kita sa isang lugar. Salamat, Jojo. Ang batang ito ay kamukha ni Fu Sanye. Sangju, saan ka nakatira ngayon kasama ang mga bata? Gusto mo bang humanap ako ng bagong bahay para sa inyo? Itong si Fu Yichen. Gusto yata niya akong sustentuhan. Ang gago. May kasintahan na siya, di ba? At ang sakit ni Xiao Sui, magkano ang kailangan? Ako. Usanye, naalala ko bigla. May part-time pa ako. Muna, hindi na ako magsasalita. Paalam. Fu Sanye, si Miss Sang ay tila natakot sa iyo at tumakas. Wala ka bang pakundangan? Kunin ang kalahati mong sweldo. Ha? Bakit ba ang iyong tito ay napakabuti sa babaeng iyon na si Sang Jiu? Ngayon, talaga namang pumunta para sa kanyang fiancé, para magbigay ng regalo. Siya ay, sa harap ng maraming tao, pinapaluhod ako. Tiyak na ang babaeng si Sangju ay umaakit sa aking tito sa likod. Huwag mag-alala, makalipas ang 3 araw, iyon ang piging ni Lolo. Sa oras na iyon, tita ay tiyak na darating. Ilalantad namin sa publiko ang maruruming intensyon ni Sangju. Tita, tiyak na hindi siya patatawarin. Third, halika.
Ang tagal na nito. Hindi ba sinabi mo na dadalhin mo ang aking manugang at apo para makita ako? Nasaan sila? Lolo, huwag kayong mag-alala. May mga bagay pa kaming di pa napag-uusapan. Ganito na lang, pagkatapos ng 3 araw, sa iyong 70 kaarawan, dadalhin ko siya para makita kayo ng personal. Talaga? Kaya sa aking kaarawan, opisyal kong ipapakilala ang iyong fiancé at ang aking 2 apo. Tumayo kayo rito. Fu Yishen, may fiancé na siya. Simula ngayon, hindi na ninyo siya pwedeng tawaging daddy. Naiintindihan nyo ba? Bakit po? Ang fiancé ni Daddy ay hindi ba si Mommy? Hindi naman. Anyway, dapat sundin nyo si mommy. Kung malaman ng fiancé ni Fu Yichen, malulungkot siya. Itong tanga na si Juju, hindi pa alam na ang fiancé ni Daddy ay siya mismo. Kaya tulungan natin si Daddy, okay? Gawin na natin! Kayong 2 malikot, ano na naman ang binabalak nyo? Sikreto. Sa wakas, dumating na ang sahod at kompensasyon. Yehey! Ang unang bayad sa paggamot ni Xiao Sui ay sa wakas kumpleto na. Mukhang kailangan kong maghanap ng pagkakataon para pasalamatan ng maayos si Third Master Fu. Kuya, kumusta ka riyan? Nag-text na ako kay Daddy. Kapag isinama tayo ni Mommy sa labas. Para magkita sila ng aksidente. Sa ganitong paraan, si Daddy ay magiging atin ng mabilis ang tunay na Daddy. Xiao He, Xiao Sui, pumunta tayo sa amusement park. Hindi pwede yan, hindi ganyan. Ako na ang mag-aayos kay Mommy. Ako. Sandali lang. Kailangan mag-makeup si Mommy ngayon. Oh, Aba, kayong 2. Ano ba talaga ang gusto nyong gawin? ngayon si Mommy ay makikinig kay Kuya at kay Xiao Sui. Sige, susunod ako sa inyo ngayon. Ito rin. Ganito ang pagguhit ng eyeshadow. Gamit ang kulay na ito. Ganito ang pagguhit ng lipstick. Tama. Ganyan. Bilisan mo? Bilis! Handa na kaming maglaro. Ay, mga anak. Ano ba iyan? Ang galing naman. Ang kakaiba ng makeup mo Bakit ka nandito? Ako. Dumadaan lang. Anong dumadaan? Pagkatapos kong makatanggap ng mensahe mula sa Batang Ginoo, maaga akong pumunta dito sa pintuan. Naghintay na ng 3 oras. Daddy, Mommy, ang galing ng pagkakataon. Kung ganoon, maglaro tayo. Hindi ba maayos? Si Third Master Fu ay napakaabala. Ngayon ay libre ako. Pwede na, Mommy, pakiusap. Si, Tara, maglaro tayo. ito, iginuhit ni na Xiao He at Xiao Sui para sa akin. Mukha bang pangit? Hindi. Napakaganda. Itong si Fu Yichen, alam ba niya na dala-dala niya itong gwapo niyang mukha na nagsasabi ng ganyan? Ang unfair. Pero, mas gusto ko pa rin ang orihinal mong itsura. Ano? Itong si Third Master Fu, bakit laging nagbibigay sa akin ng pakiramdam na pamilyar? Ano iniisip mo? Noon pa? Nagkita na ba tayo? Naalala na ba niya ako? Sangjiu,
Ikaw, sa ama ng mga bata, wala ka talagang kahit anong alaala. Hindi mo naman sasabihin na, tulungan mo ako. Imposible iyon. Sabi ko sa'yo, sigurado akong hindi kita niloloko. Hindi ikaw ang ama ng bata. Patay na ang ama ng bata. Kung buhay pa siya, puputulan ko ng binti. Kakaiba. Bakit siya nakatitiyak? Mukhang may mga bagay na kailangan ko pang alamin. Ngunit isa ang sigurado, ako ang tunay na ama. Mommy, Gabi na. Ginoong Fu, salamat sa tulong mo dati. Ang pambayad sa unang gamutan ni Xiao Sui, nakuha ko na. Umalis na kami. Tara na, mga anak, uuwi na tayo. paalam. Ginoong Fu, parang nakalimot kayong anyayahan si Miss Sang sa kaarawan ng inyong ama bukas. Wala iyon. Sabihin sa lahat ng pamilya Sang, dumalo sila, kasama si Sangju. Opo, Juju, masaya ako ngayon. Sa susunod, gusto ko sumama kay Daddy. Para maglaro. Oo nga! Si Fu Yichen, ang bilis niyang napasunod, sina Xiaohe at Xiao Sui. Pero, kung ang tatay ni na Xiaohe at Xiao Sui ay siya, mukhang okay naman. Sangju, anong iniisip mo? May kasintahan na si Ginoong Fu. Uy, anong meron? Sangju, bukas ay kaarawan ni Ginoong Fu. Ika-7 niya. Inanyayahan tayo ni Ginoong Fu. Lahat ng pamilya Sang, ikaw ang espesyal na inaasahan. Pumunta ka sa tamang oras. Huwag mong hiyain ang pamilya Sang. Si? Nandito ka rin pala. Tagal na kitang hindi nakikita. Kumusta ka na? Narinig ko na sa birthday party ni Lolo ngayon, iaanunsyo ang fiancé ni Third Master Fu at ang pagkakakilanlan ng kanyang anak. Diyos ko, si Third Master Fu, sa loob ng maraming taon, walang babae sa tabi niya. paano biglang nagka-fiancé? At may anak pa? Ano ang alam mo? Ewan ko kung sinong dalaga iyon na pumasa sa paningin ng ating Third Master. Sasabihin ko sa iyo, ito ang panganay na apo ng pamilya Fu. Sa hinaharap, tiyak na tagapagmana ng pamilya Fu ito. Ang swerte naman, si Third Master Fu ay may anak na. Tama, si Lolo, sa magiging asawa ni Third Master at sa kanyang apo, ay talagang nagmamalasakit. Ewan ko kung sinong babaeng iyon. Mommy, habulin mo ako. Saan galing ang batang iyon? Lolo, okay ka lang ba? Ayos lang, ayos lang. Huwag nating takutin ang bata. Anak, ano pangalan mo? Lolo, ako si Xiao Sui. Xiao Suia. Xiao Sui. Pasensya na. Ang bata ay hindi pa marunong. Nakasama ka. Ayos lang, ayos lang. Uuna na kami. Paalam, Lolo. Xiao Sui. Huwag kang tumakbo ng kung saan-saan, okay? Sige. Tara. Ang batang ito, medyo kamukha ko. Ang yumaong asawa ko. Sana apo ko siya. Lolo, huwag ka munang mag-alala. Ngayon, si Third Master, tiyak na ibabalik ang iyong apo. Oo, dapat lang. Mga anak. Ngayon nandito tayo. Makinig kayo. Naiintindihan niyo ba? Opo, Mommy. Sangjio, sa tingin ko baliw ka na talaga. Ngayon ay ika, 70, kaarawan ng matanda, at dinala mo pa ang dalawa mong anak. Kung sasabihin mo ulit na mga bata sila, ipaparamdam ko sa'yo kung ano ang masamang dulot ng salita. Sabi ko na nga ba, buntis, bago kasal, sinta, dalawang anak na hindi alam kung sino ang tatay nila. Anak, Xiaohe. Masamang tito, umutot ka ng mabaho. anong sinabi mo? Bastos kang bata ka. Walang ama ang nagpalaki, walang disiplina. Diyos ko, anong amoy? Ang baho. Ano ba yung kinain mo? Tumahimik kayong lahat. Ngayon alam mo na kung paano maging magalang magsalita. Tama na, Sangju. Ito ay kaarawan ni Ginoong Fu. Hindi ito lugar para sa iyong kalokohan. Hindi ko talaga papayagan na dalhin mo ang dalawang batang ito at sirain ang dangal ng pamilya Sang. May tao ba? Dalhin ang dalawang batang ito palayo. Ikulong. Bago matapos ang salo-salo, huwag silang papayagang lumabas. Opo. Ay, ngayon lahat ng mga kamag-anak at kaibigan, nandito na lahat. Pangatlo,
Nasaan ang apo ko? Hindi pa ninyo sila nakikita. Dapat nakarating na sila dati. Pangatlo! Nasa loob si Miss Sang. Mukhang may problema. Ano? Anong gagawin nyo? Mommy! Bitawan mo ako. Mommy. Mommy? Xiaohi, Xiaosui, bitawan niyo. Mommy? Ilabas niyo kami. Mommy, natatakot ako sa dilim. Malas kayo! Ilabas niyo kami! Bilisan mo! Darating na si Mommy para iligtas ka. Tabi, si Xiaosui ay may claustrophobia. Pinapatay niyo siya. Ngayon, na ganito, Gusto mo pa ring magsinungaling at dayain kami? pakiusap ko sa iyo. Ilabas mo ang mga anak ko. Kung may gusto ka, sa akin na lang. Ate, kung may sisihin, ang masisisi ay ang malas na kapalaran ng iyong mga anak. Balita ko ngayon hindi lang ang kaarawan ni Ginoong Fu, kundi pati ang pagtanggap sa apo. Sabihin mo sa akin, lahat ay magiging apo ng iba. Bakit ang iyong mga anak ay hindi pinanganak na maswerte? Kanina, ang yabang mo pa. Kaya ngayon, lumuhod ka sa akin. Papalabasin ko sila. Mommy. Huwag! Huwag ikulong si Xiaosui. Xiaosui. Juju, nahimatay si Xiaosui! Darating agad si Mommy para iligtas kayo. Ano ngayon? Luluhod ka ba o hindi? Ano nangyari sa iyo, bunso? Gising ka, bunso, gising! Easy. Luluhod ako. Tigil. Lolo Fu, Ginoong Fu, ako ang may kasalanan, hindi ko kayo naturuan ng maayos. Napinayagan ko si Sangju na dalhin ang 2 bata sa inyong pagtitipon. Buksan ang pinto. Pinaparusahan ko siya ngayon. Xiaohi, Xiaosui, darating na si Mommy para iligtas kayo. Umalis kayo. Juju, si Xiaosui ay hindi na makakaya. Lahat kayo umalis. Lahat kayo, umalis. Ako na. Xiaohei, Xiaosui, okay lang ba kayo? Anong nangyari sa kanya? Huwag ka munang mag-alala. Una, ilagay natin si Xiaosui sa sofa. Bunso, bunso, gising na, gising na! Lolo Fu, Ginoong Fu, ito ang mga anak ni Sangju. Hindi dapat ninyo sila pakialaman. Hindi ba ito yung batang nakita ko kanina? Yung bata? Juju, nagkasakit si Xiaosui. Dalhin mo agad si Xiaosui sa ospital. Mahal, anong nangyari sa iyo? Pusanye, si Xiaosui ay may bihirang sakit. Pinapakiusap ko, dalhin mo siya agad sa ospital. Assistant Joe, agad na dalhin ang bata sa ospital. Opo. Sanshu, ito. Manahimik ka. Ang utang na pananakit sa bata, unti-unti kitang sisingilin. Hayaan na. Biglang nagkasakit si Xiaosui. Huwag mo na sabihin kay Sangjio. Ako ang ama ng bata. Sandali lang, saka na pag-usapan. Fusanye. Maraming salamat sa iyo ngayon. Kung hindi mo dinala agad si Xiaosui sa ospital, talagang hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Huwag kang masyadong mag-alala. Ito ang pinakamagandang ospital sa buong Jingxi. Tiyak na magiging maayos si Xiaosui. Mukhang masyadong pinabayaan sina Fu Zixuan. Kaya sila'y nasaktan ang bata. Ngayong pagkakataon, kailangan ko silang parusahan. Fu Zixuan, talagang lumalaki ang iyong tapang. Sa pagdiriwang ng kaarawan ng matanda, gumawa ka ng ganitong kalaking gulo. Tito, talagang si Sangju ang cute. Dinala niya ang kanyang 2 anak na nanggulo. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Ginoong Fu, sa huli kasalanan ito ng pamilya Sang. Huwag mo nang masyadong sisihin si Zixuan. Kung alam ko lang, hindi ko na dapat pinapunta si Sangjiu. Nasira pa ang ika-70 kaarawan ng matanda. Ang sumira sa ika-70 kaarawan ng matanda ay kayo.
Fu Zixuan, sa tingin ko, ang iyong mga araw sa karaniwan ay masyadong tahimik at walang ginagawa, kaya ka nagkakaroon ng ganitong gulo. Assistant Zhou. Mula ngayon, i-cancel ang lahat ng credit card ni Fu Zixuan. Sino man sa pamilya Fu ang magbibigay sa kanya ng kahit isang sentimo, ay itatakwil sa pamilya Fu. Opo, itong si Fu Xiao talaga. Kung sino-sino pa ang ginugulo, pinakialaman pa ang mga anak ni Ginoong Fu. Talagang deserve niya. Tito, pina-cancel mo lahat ng cards ko. Ano ang gagastusin ko sa araw-araw? Anong pakialam ko doon? Lumabas ka. Fu Xiao, sige, umalis ka na. Tai, Ipinagtanggol mo ang asawa mo. paano mo nalaman? Himp. Yung dalawang anak ni Sang Jiu kamukha mo talaga. Matanda na ako. Hindi naman ako bulag. Paano hindi ko makikita? Hindi ko alam kung kailan ako makikilala ni Sang Jiu. Sa tingin ko, si Fu Yichen ay talagang nabaliw. Para kay Sang Jiu pa, ginagawa ako ng ganito ng babaeng ito. Ewan ko kung si Sang Jiu ay gumamit ng paraan. Kahit na si Ginoong Fu ay labis na nagtatanggol sa kanya. Kahit anong paraan, walang silbi. May dalawang anak. Huwag asa na makapasok sa angkan ng Fu. Ewan ko kung si Ginoong Fu ay may kasintahan na sino ba talaga. Ngayon, malaki ang gulo. Wala pa ring lumilitaw. Papasukin ko ang isang tao para mag-imbestiga. Tara na. Binibining Sang. Dati, si Xiao Sui ay nasa aming ospital, ay sumailalim na sa unang yugto ng paggamot. Bagamat pansamantalang naging stable ang kanyang kondisyon. Ngunit sa pagkakataong ito, sobra siyang natakot. Kaya lalong lumala ang kanyang kondisyon. Ano ang gagawin? Ang bihirang sakit ni Xiao Sui. Sa kasalukuyan, sa buong mundo ay walang kondisyon para lubusang gumaling. Pansamantalang maibsan lamang. Binibining Sang. Mangalap agad ng pondo para sa ikalawang yugto, 100,000 piso para sa paggamot. 100,000. Juju, magiging okay si Xiao Sui, di ba? Nandito si Juju. Tiyak na magiging okay si Xiao Sui. Doktor, pwede po bang gamutin muna si Xiao Sui? Ang 100,000 piso na ito ay tiyak kong babayaran sa lalong madaling panahon. See? Salamat, Doktor. Tara na. Magpaalam sa doktor. Paalam. Ginoong Fu, may isang bagay. Ako, kahapon ay nakalimutan kong sabihin sa iyo. Iyon ay, kakadating ko lang sa lungsod ng Jing. Wala akong masyadong kaibigan. Pwede ko bang hilingin sa iyo? Naalagaan ang mga bata para sa akin? Kung hindi maginhawa, Pwede. pakitingnan ang aming polyeto. Wag. Ay, wag. Magandang araw, pakitingnan po. Huwag mo akong abalahin. Salamat. Ang init naman. Ganito mag-distribute. Hanggang kailan ito? Tama nga. Nakalimutan kong paalalahanan si Master Fu. Nabigyan ng gatas si Xiaohi. Hindi na kailangan utusan si Miss Sang. Si Master Fu na mismo ang bumili para sa binata, ng gatas at bote. Nakita ko si Master Fu na may ganitong malambot na bahagi. Baka ako patayin niya dahil dito? Huwag kang mag-alala, Miss Sang. Si Master Fu ay napakaalaga. Assistant Zhou. Saan pumunta si Sang Jiu? Si Miss Sang ay nasa part-time na namimigay ng flyer. Nasaan si Mommy? Gusto ni Xiao Sui si Mommy. Huwag kang umiyak, Xiao Sui. Si Juju ay nagtatrabaho para kumita ng pera. Halika, Xiao Sui.
Tigil ka na sa pag-iyak, Xiaosui. Hahanapin ko si mommy para sa'yo. Okay ba? Assistant Zo. Tulungan mo siya. Oy, ayusin mo. Kunin ninyo ang mga flyers ng ginang. Alamin ninyo. Bigyan mo ako ng isa. Bigay. Ako rin. Ako rin. Ibigay mo na sa akin. Tara na. Tara na. Bye. Bihira lang ito. Kung araw-araw ang trabaho ay gaya ngayon. Ang sarap naman. Assistant Zo. Mag-utos ka ng tao na magbantay kay Sangjo kung kailangan niya ng tulong. Mag-utos ka ng gagawa. See. Kahit anong part-time trabaho ko ngayon, laging maayos. Sa ganito, ang bayad sa ospital ni Xiaosui, malapit nang makumpleto. Ngayon, salamat ha. Fu Yishen. Pasensya na. Naistorbo kita. Walang anuman. Ngayong araw. Salamat sa pag-aalaga mo kina Xiaohe at Xiaosui. Baka gusto mo munang umuwi? Pagkatapos, ako na lang ang mag-aalaga sa kanilang dalawa. Kulang ka sa pera. Ang sakit ni Xiaosui ay isang bihirang sakit. Sa ngayon, wala pang lunas. Kailangan lang gumastos ng malaki para maibsan. Kaya kailangan kong magtrabaho para makuha ang panggamot ni Xiaosui. Magkano ang kailangan? Ako na ang magbibigay. Hindi na. Hindi naman anak mo si Xiaosui. Kaya hindi dapat ikaw ang gumastos. Pwede mo akong abalahin. Ako. Ma, umuwi ka na! Xiaosui, gising ka na. Masakit pa ba ang katawan mo? Ma, gusto nang umuwi ni Xiaosui. Ayaw nang manatili sa ospital. Sige. Isasama ka ni Mommy pa uwi. Fu Sanyi, uuwi na kami. Maraming salamat sa araw na ito. Xiaohe. Xiaohe. Tara na. Isasama na natin si Bunso pa uwi. Halika. Sanye, pinayagan mo lang umalis si Miss Sang at ang mga bata? Bakit hindi mo sinabi sa kanya na ikaw ang ama ng mga bata? Dahan-dahan lang. Kami ni Sangjiu. Lolo, narinig ko na may anak si Achen. Agad akong umuwi mula sa ibang bansa. Yung babaeng iyon ba na nang aakit kay Achen? Pero ako talaga ang fiancé ni Achen. Yuvei
Ang bagay na ito, sa pagitan ng lalaki at babae, ay dapat may pagmamahalan sa dalawang panig. At saka, ang orihinal na may kasunduan kay Lao San ay ang pamilya Chin yung nawawalang anak na babae noong unang panahong hindi ikaw. Matagal nang nakipaghiwalay sa iyo si Lao San. At higit pa ngayon, si Lao San ay may gusto na ring iba. Yuvei, bitawan mo na. Si Achen ang lalaki ko. Walang sino man ang dapat makipag-agawan sa akin. Lolo, sabihin mo sa akin, yung babaeng nangaakit kay Achen, sino ba talaga? Achen. Achen, bumalik ka na. Sabihin mo sa akin, may babae ba sa labas na umaakit sa iyo? Gamit ang bagay tungkol sa bata, pinipilit kang makasama siya? Sabihin mo sa akin, tutulungan kitang ayusin. Alam ko may lugar ako sa puso mo, di ba? Assistant Joe ihatid ang bisita. Achen. Miss Ching, tara na. Maliban kay Miss Sang, ayaw ni Third Master ang hawak ng kahit sinong babae. Kung ganyan kalalapit, hindi ka pa itinapon ni Third Master dahil kay Lolo na. Lao San, kumusta ang apo ko? Si Xiao Sui ay may isang bihirang sakit. Sa kasalukuyang antas ng medisina, walang paraan upang gamutin ito ng lubusan, sa pamamagitan lamang ng patuloy na paggastos ng pera upang pansamantalang maibsan. Assistant Zhou, agad mag-survey sa buong mundo, lahat ng laboratorio na nagsasaliksik ng sakit na ito, mamuhunan ng 1 bilyon. Dapat mahanap ang paraan upang gamutin si Matagal na naming binabantayan ang lumang bahay ng Fu. Sa wakas ay hinintay namin ang kasintahan ni Tito. Ikaw ba ang kasintahan ni Tito? Kasintahan? Kahit na ako ay iniwan na ni Achen, ngunit sa pangalan, ay itinuturing pa rin akong kanyang kasintahan. Oo nga, ikaw. Tita, ako ang ika-6 na pamangkin ni Tito, si Fu Zixuan. Ang ika-6 na pamangkin. May kailangan ka ba sa akin? Tita, alam kong may mga bagay na hindi ko dapat sabihin, ngunit hindi ko na talaga kaya. Ikaw dapat ang kasintahan ni Tito. Ngunit itong si Sangju ay walang hiyang nanliligaw kay Tito, huwag mo siyang basta-bastang palampasin. Ang babaeng iyon ay si Sangju. Laligawan si Achen? Hintayin mo ako. Mami, tingnan mo, ang galing ba ni Xiao Sui? Ang galing ng anak ko. Director Zhao. Dr. Sang, dati, ginawa mo ang lahat para pag-aralan ang sakit ni Xiao Sui. At dati, dahil sa kakulangan ng pondo, napilitan kaming huminto. Ngayon ay nakatanggap ang lab ng 1 bilyong piso na tulong. Ang sakit ni Xiao Sui may lunas na. Totoo ba? Ang sakit ni Xiao Sui may lunas na. Talaga? Bakit bigla? Magkakaroon ng ganito kalaking puhunan? Parang ganun nga. Ang apo ng pinakamayamang tao, nagkaroon din ng ganitong sakit. Pinipilit tayong magsaliksik ng permanenteng lunas. Mabuti ring iyon. Basta, maintindihan natin ang sakit na ito. Si Xiao Sui at ang iba pang mga bata lahat ay mabubuhay. Xiao Su, dumating na ang puhunan para sa laboratorio. Kaya ang ating pamilya, ang sakit ni Xiao Su, ay gagaling na. Yay! May lunas na si Xiao Sui! Sige! Batang ingay. Pasensya na, sino po kayo? Ako ang bisita na mananatili rito. Pasensya na nalinis na ang kwarto. Aalis na kami ngayon. Tumigil ka. Nag-text si Kuya kay Daddy para tulungan si Mommy, okay? Oh. Ang kalinisan ng 5-star hotel na ito ay ganyan lang. Ang kuwartong ito, sa loob at labas, nalinis ko na ng 3 beses. Napakalinis. Narinig ko na ang standard ng kalinisan ng hotel ay ang inidoro pagkatapos linisin, ang tubig sa loob ay pwedeng inumin. Dahil sinabi mong malinis na, patunayan mo sa akin.
Mukhang itong tao ay sinasadyang manggulo. Pasensya na, kahit isa akong tagalinis sa hotel, pero para sa mga hindi makatwirang kahilingan ng bisita, maaari akong hindi sumunod. Alis na ako. Tumigil ka. Isang tagalinis lang, makapagsalita ng ganyan sa akin? Hindi ka ba natatakot na sabihin ko sa supervisor mo at mawalan ka pa ng trabahong ito? Masamang tita, sinabi si Juju. Maging pangit ka. Ano bang sinasabi mo? Ikaw bastos na bata. Huwag mo akong takutin. Anyway, magre-resign na rin ako. Itong tubig. Ikaw na lang ang uminom. Sobra ka na. Mommy! Juju. Anong pinainom mo sa akin? Siyempre, yung magpapaligaya sa iyo ng sobra. Hindi. Xiaohe, Xiaosui. Umalis na tayo. Aalis? Sa panaginip mo. Juju! Wala akong sama ng loob sa iyo. Bakit mo ako ginaganito? At sinasabi mong hindi mo ako kilala? Noong nilalandi mo si Achen, hindi mo ba alam na may fiancé siya? Siya ang fiancé ni Fu Yishen. Kung gusto mong landiin si Achen, hahanap ako ng tao na magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Lumayo ka. Huwag mong saktan si Juju. Xiaohe, isama mo muna si Xiaosui at umalis. Hindi ako aalis. Gusto kong protektahan si Juju. Panaginip. Nagkakamali ka. Ako at si Fu Yichen. Walang anumang relasyon. Hindi ko siya inaakit. Sinta, talagang sinta ka. Mahilig kang magpanggap na mataas. Kaya ire-record ko ng mabuti itong kaibig-ibig mong itsura para makita ni Achen. Itong kaibig-ibig mong hitsura. Daddy, nasaan ka? Bilisan mo, iligtas si Mommy. Kakaiba. Bakit may kaba sa puso ko? Daddy, may tao sa Dihaw Hotel na sinasaktan si Juju. Bilisan mo. Mga haskang saktan ng babae ko. Hinahanap mo ang kamatayan. Tayo na. Pumunta sa Dihaw Hotel. Lumayo ka. Huwag kang lumapit. Anong ginagawa mo? Kuya. Halika na. Mommy. Dahil ayaw ninyong umalis, tingnan ninyo ito, ang inyong ina. Nakaibig-ibig na anyo. Huwag mong galawin ang mga anak ko. Masamang tita, tiyak na magiging pangit ka. Maging mabuti ka. Umalis ka. Mommy. Pasasayahin kita. Bitawan mo ako. Tigil. Sinong sumipa sa akin? Achen, bakit ka nandito? Tatay, ang dalawang masamang tao na ito ang nangapi kay Mommy. Oh, Sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na mangahas na hawakan ang babae ko? Ako. Talagang hindi ko alam. Siya ang babae mo. Kung alam ko lang na siya ang babae mo, bigyan mo ako ng 100 tapang. Hindi ko rin gagawin. Sanye. Assistant Zo. Ipasok siya sa bilangguan. Ipapakulong ko siya habang buhay. Opo, wag po. Sanye, wag kang umalis. Hindi pwede. Sanye. Achen siya ay isang cute na babae. Ako dapat ang fiancé mo. Paano mo magagawa para sa cute na ito na tratuhin ako ng ganito? Ikaw ay isang adopted daughter lang ng pamilya Chin. Kahit na may kasunduan ako na magpakasal, dapat ay ang tunay na anak na babae ng pamilya Chin. Dapat kang magpasalamat na ang iyong amang nag-ampon. Kung hindi niya nailigtas ang matandang Ginoo, nasa bilangguan ka na ngayon. Umalis ka na. Juju, pasensya na, nahuli ako. Ihahatid na kita sa ospital ngayon. Ay, ang ganda ng panahon ngayon ah. Ang sikat ng araw, napakaliwanag. Hoy, bata, tara, maglaro tayo. Halika, halika. Wala naman akong nakita. Tara na, tara na. Assistant Joe, bakit mo kami inilabas? Ano bang gagawin ni na Daddy at Mommy? Ang mami nyo ay, malapit na kayong magkakaroon ng maliit na kapatid na lalaki. Ang galing! Maliit na kapatid na lalaki! Tara, kumain tayo ng masasarap. Yehey! Kain tayo ng masasarap!
Huwag kang gumalaw, Jiu. Tingnan mong mabuti. Sino ako? Huwag kumilos, Jiu. Tingnan mong mabuti. Sino ako? Ah, Diyos ko. Nakipagtalik ako kay Fu Yichen. Kung magising siya, baka patayin niya ako. Mas mabuting umalis na ako. Ano? Nakipagtalik ka sa akin at tatakas ka? Fu Sanye. Ang nangyari kahapon ay aksidente. Sinalo ako ng iba. Kung ayaw ko, wala kang magagawa sa akin. Ah. Huwag kang mag-alala. Pananagutan kita. Pananagutan. Noong inakit mo si Chen, hindi mo ba alam na may fiancé siya? May fiancé ka naman, di ba? Sino nagsabi na may fiancé ako? Yung babae kahapon. Hindi ba siya ang fiancé mo? Sabi mo si Chin Yuvei. Hindi siya. Sabi niya na siya raw ang fiancé mo at sinabi pa na naaakit ako sa'yo. Ang pamilya Fu at Chin ay may kasunduan nga. Pero noong panahong iyon hindi pa ako ipinanganak. Si Lolo at si Chin Hao ang nag-ayos ng kasunduan. Sabi kong magkakaroon ng anak na babae ipakakasal sa akin. Hindi ba si Chin Yue ay anak ni Chin Hao? Si Chin Yue ay ampon lang ni Chin Hao. Pero sabi nila may tunay na anak na babae ang pamilya Chin. Pero noong panahong iyon buntis ang kanyang asawa at nagpakasal sa iba. Kaya ang kanyang anak na babae hanggang ngayon, buhay man o patay, ay hindi alam. Ganoon pala. Kaya naman, wala akong fiancé. Sa ibang babae, wala rin akong interes. Ibang babae. Akala mo ba, dahil nag-sex tayo, kailangan mong panagutan ako? Hindi naman kailangan. Kusa ako. Pero, gusto kitang panagutan ako. Uulitin sabihin. Mommy? Mommy? Mga anak, anong ginawa ninyo kagabi? Assistant Joe, dinala kami sa ice cream. Mommy, sabi ni Assistant Joe, magdadagdag ka raw ng kapatid na lalaki para kay Xiao Sui. Kailan magkakaroon ng kapatid si Xiao Sui? Itong Assistant Joe, anong kalokohan ang sinabi kay Xiao Sui? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, sapat na kayong dalawa sa akin. Tara, uuwi na tayo. Mukha ko, paano naging ganito? Lumabas ka, bilisan mo, at lumabas ka. Masamang tita tiyak na magiging pangit. Baka iyong maliit na bata ang nagpabago sa akin. Sangjiu, hindi kita hahayaan. Sino iyan? Dumating na. Anong ginagawa mo dito? Ano bang ginagawa mo? Sangjiu, ikaw ba ang may kagagawan? Ng aking mukha na maging ganito. Ang mukha mo ay naging ganito. Anong kinalaman ko dyan? Kahapon ang anak mo ang sumumpa sa akin na maging pangit. Ngayon, ang mukha ko ay naging ganito. Masasabi mo bang ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo? Ang masamang bibig ni Xiao Hei ay nagkatotoo na naman.
Masamang tita dahil inaapi mo si Juju, naging pangit ka, buti nga. Ikaw at ang anak mo ginawa ang mukha ko naging ganito. Tiyak na babayaran mo ito. Ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin? Siyempre, gagawin ko ang mukha mo na maging katulad ng akin na pangit. Kung talagang gagalawin mo si Mommy ang mukha mo, ay hindi nagagaling kailanman. Anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin, ang mukha ko maaari pang bumalik sa dati? Oo naman. Basta inumin mo ang ihi ng kuya, gagaling ang mukha mo. Niloloko mo ako. Pinainom mo ako ng ihi. Imposible, Xiaosui. Bakit mo sinabi sa kanya? Para maging pangit siya. Xiaohe. Sangju, hinayaan mo ang mga anak mo na hiyain ako ng ganito? Alam mo ba? Ako ay isang binibini ng pamilya Chin. Kung sasabihin ko sa tatay ko na ginawa mo akong ganito, tiyak na magbabayad ka. Masamang tita, inaapi mo na naman si Juju. Humingi ka ng tawad kay Juju, kung hindi, ang mukha mo lalo lang lalala. Ako ang hihingi ng tawad sa babaeng ito? Ang mukha ko. Ang mukha ko. Ang sakit ng mukha ko. Ihi ng bata, ibigay mo sa akin ang ihi na iyon. Pumasok ka nang walang paalam sa bahay ng iba at ginamit mo pa ang kutsilyo para takutin ako. Ganyan ka ba humingi sa iba? Oo nga. Ngayon gusto mong uminom ng ihi ng kuya, hindi ka pa painumin. Magkano? Ibibigay ko sa'yo. Bigyan mo ako ng ihi. 100,000. Para sa gamot ni Xiaosui ay hindi na magiging problema. Siya. Sige, 100,000. Na-receive na ang 100,000 sa Alipay ngayon. Ibigay mo na sa akin ang ihi. Eto! Kung ang ihi na ito ay walang epekto pag nainom, hindi kita hahayaan. Grabe naman si Chin Yuwei. Pinapainom niya ako ng ihi. Grabe. Tita, ang mukha mo hindi na ba masakit? Hindi na talaga masakit. Ikaw talaga itong babae ang may pakana nito. Sangju, sinira mo ang mukha ko. Pinainom mo ako ng ihi. Hindi kita papatawarin. Sigurado ka bang sasaktan mo ako? Tita, gusto mo na naman maging pangit? Sige, hintayin mo ako. Tatay, bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Tungkol sa nangyari kahapon, sinabi na sa akin ni Assistant Joe, tinutulungan mo si Xiao Ju ng ganito. Iniligtas mo siya. Bakit hindi mo sabihin sa kanya na ikaw ang ama ng bata? Sa isang banda si Third Master Fu, sa kabila naman si Old Master, mahirap kitain ang perang ito. Tatay, May plano ako. Plano? Magpaplano ka hanggang kailan ka pupunta? Hindi ka ba natatakot na tumakas si Xiao Ju kasama ang ibang lalaki? Kung hindi mo sasabihin sa kanya, ako na ang magsasabi para sa iyo. sige, naintindihan ko na, huwag kang mag-alala, bago ko sabihin sa kanya na ako ang ama. Gusto ko munang bigyan siya ng formal na pag-amin. Tia, ang babaeng si Sangju, hindi ba siya tinakwil ng tiyuhin ko? Si Sangju, naakit si Achen, lagi siyang pinoprotektahan. Bala ko sanang kunan siya ng magandang video para tuluyan siyang kasuklaman ni Achen. Pero, bigo pala ako. Ang babaeng ito, bakit laging swerte? At ang dalawa niyang anak, tinatawag pa si Achen na daddy. Hindi naman,
Anak ba talaga nila iyon? Paano naman magiging anak? Ang dalawang bata, anak ni Sangju sa ibang lalaki, na ipinanganak bago ikasal. Paano naging anak ni Third Master Fu? Sa tingin ko, walang hiya siya. Sinadya niyang turuan ang mga bata, na tawagin siya ng ganoon, para mapansin siya ni Third Master. Ang daya-daya niya. Sino ka? Siya ang kasintahan ko. Gusto ko sanang hilingin sa iyo, third sister-in-law, na kausapin ang tiyuhin ko para payagan kaming magpakasal. Magandang araw, third sister-in-law. Ako si Sang Ruru, anak ng pamilyang Sang. Pamilyang Sang? Iyon bang pamilya na yumaman dahil sa asawa? Third aunt, ang pinagmulan ni Rooro, talagang hindi kasing taas ng pamilya Chino Fu, pero mahal namin ang isa't isa. Oo. Gusto mo bang tulungan kita para maisakatuparan ang kasal ninyo? Pero kailangan mo akong tulungan na alisin si Sangju sa tabi ni Achen. Sige. Dr. Sang, ito ang aming Research Institute, pinakabagong resulta ng pananaliksik. Makakapigil sa sakit ni Xiao Sui. Salamat din, Zhao. Ang sakit ni Xiao Sui ay talagang kakaiba, bukod sa pagkahilo at pagkawala ng malay. Walang makitang sakit sa buong katawan. Pero buti na lang dumating na ang pondo natin, pwede na nating gamutin ng dahan-dahan. Dr. Sang, ang Research Institute natin, ikaw ang nagtatag nito. Ang mga eksperimento dati, ikaw din ang namumuno. Hindi ko alam kung kailan ka babalik sa Research Institute. Babalik ako agad. Sige, maganda iyan. Matagal ka nang hindi bumalik sa Institute. Ang mga tao sa Institute, baka hindi ka na nila kilala. Ang pananaliksik, bakit kailangan maraming makakilala sa akin? Sige, magpahinga muna kayo, hindi na ako manggagambala. Sige de Anzao, ingat. Si, Xiao Sui, uminom muna tayo ng gamot. Sangju. Bukas, nasa Cloud Realm ako nagpareserba ako, may sasabihin ako sa'yo. Bakit hindi ka nakikinig? Wala lang. Si Fu Yichen, hindi kaya magdedeklara ng pag-ibig sa akin. Sangju, sinabi ko na. Pananagutan kita. Ngayon, bibigyan kita ng formal na pag-amin. Ikaw ang tanging babae na gusto kong pakasalan sa buhay ko. Walang iba, kundi ikaw. Pero ordinaryong tao lang ako. Ordinaryong tao, Sangju. Hindi ka naging ordinaryo. Ikaw ang tanging nasa puso ko na si Fu Yichen. Pero may dalawa akong anak. Wala ka bang pakialam? Wala akong pakialam. Kahit wala kang pakialam. Ang pamilya mo, wala rin ba silang pakialam? Siyempre wala, dahil sina Xiao He at Xiao Sui ay. Hindi mo masasabi, Daddy. Hindi mo masasabi. Kapag sinabi mo maghihiwalay kayo ni Mommy. Wala akong pakialam sa mga bata, at gusto ko rin sina Xiao He at Xiao Sui. At si Lolo ay sobrang gusto ng mga bata, kaya lalong walang pakialam. Payag ako. Ang galing. May daddy na tayo. si Third Master ay hindi na binata habang buhay. Sige na.
ibaba mo na ako. Sige. Si, anong gusto mong kainin ngayon? Si Daddy na ang magbabayad. Assistant Zu? Yung presidente nyo, baog ba siya? Bakit kasi gustong-gusto sina Xiaohe at Xiaosui? O baka, may hilig siyang maging ama ng anak ng iba? Lolo Yuanzhang. Dr. Sang, inabisuhan ko na ang mga taga-Research Institute. Darating ka ngayon. Diretso ka na lang papasok. Si, May gagawin pa ako. Mga ilang araw bago ako makabalik. okay lang. Mag-e-eksperimento lang ako. Hindi mo na kailangan akong alagaan. Mauna na ako. Bye. Ikaw yung researcher na may backer. Pumapasok sa pamamagitan ng backer. Hindi ba? Ang pinakamayamang pamilya Fu, kakapondo lang, ng 10 bilyon sa institute. At isinama ka agad. Hindi ba yun backer? Oo nga, saan ka ba pwedeng pumasok sa backer? Kailangan pa sa institute natin. Kahit makapasok ka, naiintindihan mo ba ang data ng eksperimento? Dean Zhao, hindi ba sinabing darating ngayon ang founder ng institute? Baka itong binibining ito ang doktor na iyon? Imposible. Ang institute natin, ang numero 1 institute sa bansa, ang taong nagtatag nito, mga 60 o 70 na ang edad. Ang babaeng ganyan kagayak, pumunta sa lab, para lang mag-eksperimento. Kapag hindi magkasundo ang usapan, sobra na ang kalahating salita. Tara, Xiaohe, Xiaosui, uy. Tumigil ka. Sino bang nagpaalam sa iyong umalis? Wala ka bang alam sa tamang asal? Ito ay isang institute. Bawal ang mga walang permiso. Ikaw, na pumasok sa backer, pinayagan na. Isama mo pa ang 2 bulilit na ito, para pumasok ng sabay. Si Xiaosui ay hindi bastos na bata. Lumayo ka. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko. Lumayas ka sa laboratorio. Anong karapatan mong paalisin kami? Masamang tita inaapi si Juju sa susunod. Sasabog lahat ng eksperimento. Tumahimik ka. Usapang matatanda. Wala kang lugar sa usapan, bata. Kung hindi ako nagkakamali, unang beses nating magkita. Bakit ang laki ng galit mo sa akin? Nalaman ko. Si Sang Jiu ay papasok sa inyong research institute. Kahit anong paraan. Paalisin ninyo siya. Mas mainam na suran ninyo siya. Ang aming research institute ay ang pinakamataas na antas sa bansa ng Genetic Research Institute. Anong background ni Sang Jiu? Bakit bigla na lang pumasok sa aming research institute? Dahil sa backer, di ba? Basta't gagawin mo ang sinabi ko. Pagkatapos nito, pera, ay hindi ka magkukulang. Ang kinaiinisan ko ay ang mga tulad mo. Dito, lahat ay pinili sa mahigpit na proseso, mga dalubhasa ang pumapasok. Bakit ikaw ay makakapasok sa backer? Sabi mo nga, pumasok ka sa backer, bakit ka pumunta pa rito? Oy, ikaw dumiretso ka na lang sa shortcut maging maganda, protektado, mabuti pa bagay na bagay sa'yo. Dali na, baka kung kailan ka paalisin, ay hindi maganda. Paalisin ako. Wala kang sapat na karapatan para diyan. Ikaw, isang pumapasok sa backdoor, maliit na cutie na pumasok, sinabi kong umalis ka, kailangan mong umalis. Alam mo ba talaga kung sino ako? Sino ka ba? Hindi ka naman iba kundi isang sumusipsip, maliit na cutie na pumasok. Hindi mo sasabihin na ikaw ay ang nagtatag ng Research Institute, di ba? Ako nga. Anong ingay yan? Tapos na ba ang mga eksperimento? Direktor Son, ang babaeng ito. May oras para mag-chat dito. Mukhang hindi pa sapat ang mga gawain sa eksperimento. Director San, kami. Alice. Hoy, kumusta? Ikaw si Dr. Sang, di ba? Ah, si Dean Zhao. Sinabi na sa akin ang lahat. Halika, dito. Susundan kita. Papunta sa laboratorio. Salamat.
Masamang tiyahin, inapi si Juju. Sa susunod, lahat ng eksperimento ay sasabog. Ayos ka lang? Ate Shu, Ngayon, hindi ko alam kung bakit. Laging nabibigo ang mga eksperimento. Halika, dito po. Sabi mo hindi backdoor. Kung walang kapangyarihan sa likod, magiging ganyan ba si Director Sun sa kanya? ano ang gagawin natin? Hindi natin pwedeng hayaan ang babaeng iyon na manatili sa ating laboratorio. May paraan ako. Ate Ziyu, hintayin mo ako. Ang datos sa laboratorio, bakit nawala? Ay, oo nga. Kanina, parang nakita ko si Sangju na naglalakad sa harap ng kabinet ng datos. Sa tingin ko, siya ang kumuha ng datos. Pumunta ako doon para i-record ang data. Hindi ako nagnakaw ng data. Bakit pagkatapos mong pumunta doon, ang data ng eksperimento ay nawala na parang bigla? Ikaw na pumasok sa pamamagitan ng backdoor. Maaaring hindi mo alam. Ang data ng eksperimento na ito ay ginugol ng lahat. Ilang buwan. Inayos mula doon. Payo ko sa iyo, ilabas mo na agad. Sigurado ka ba talaga na ako ang kumuha ng data ng eksperimento? Kung hindi ikaw, sino pa? Buong laboratorio. Ikaw lang ang tamad at walang ginagawa. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Din Zhao. Pinapasok ka. Ang mga data ng eksperimento namin ay ginawa sa pamamagitan ng overtime. Kung ninakaw mo, ilabas mo na agad. Kung hindi mo mailabas, huwag kang magalit kung palalabasin kita. Mula simula hanggang dulo. Kayong lahat ay walang ebidensya. Inaakusahan ninyo ako ng mali. Bakit ako maniniwala sa mga salita ninyo? Upang patunayan ang sarili ko. Sino ang nagsabing ikaw ang dagdag na tao? Hindi ko alam kung anong klaseng dekorasyon ka. Bakit ka pumunta sa laboratorio namin? Wala kang silbi dito. Sasabihin ko ulit. Hindi ako pumasok sa pamamagitan ng backdoor at hindi ako pumunta sa laboratorio para magpalipas ng oras. Kung ano ang sabi mo, iyon na. Sa madaling salita, ngayon, ilabas mo agad ang report ng eksperimento. Kung hindi, lumabas ka. Paano kung ilabas ko? Ang data ng eksperimento. Kung kaya mong ilabas ang data ng eksperimento, aalis ako sa laboratorio at magre-retiro na ako sa siyensya. Sige, isipin mo na lang. Sige, isipin mo na lang. Pagkatapos mong umalis sa laboratorio, magbebenta ka ba ng kamote o magwawalis ng kalye? Ikaw? Ang cute naman ni Sang Jiyu. Bakit ka naman ganyan kasigurado? Imposible, talagang imposible, na maglabas siya ng experimental data. Tigilan mo yung pagpapanggap mo. Kung may kakayahan ka, ilabas mo na agad ang data. Tama. Kung hindi mo ilalabas ang experimental data, umalis ka sa Research Institute. Ang dapat umalis sa Research Institute ay malamang ibang tao. Xiao E, Xiao Sui. Nandito lang naman ang experimental data, di ba? Ang galing ninyo. Mukhang. Aalis ka na sa mundo ng eksperimento. Imposible. Ang experimental data na ito ay tiyak na. Peke. Bakit ka naman ganyan kasigurado na peki ang experimental data na ito? Dahil ang totoo ay matagal ko nang sinira. Paano mo naman? Bakit mo sinira ang pinaghirapan naming na data? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, ang totoong experimental data ay tiyak na sinira ni Sang Jiyu. Ang hawak niya ay tiyak na peke. Kung totoo o peki, tingnan mo at malalaman mo. Paano naman? Totoo pala ang data. Mommy, yung masamang tita kanina gusto niyang punitin ang data ng eksperimento para ma-frame ka. Buti na lang nauna si Xiao Sui sinabi sa akin ang plano ni Wang Shu. Kaya nauna akong nag-backup ng data. Wang Shu, bakit mo ginagawa to? Baliw ka ba? Hahawakan ang data ng eksperimento? Si Sang Jiyu ay isang pasok na cute. Gusto ko siyang paalisin sa lab. Yung mga tulad niya ay dumudumi lang sa institute natin, sa lugar na ito. Anong ginagawa nyo? Sino nagsabing si Dr. Sang ay pumasok sa backdoor? Siya ang tunay na founder ng lab natin.
At ako ay acting director lang. Ano, si Sang Jiu pala ay ang nagtatag ng laboratorio natin. Napakabata niya pa naman. Bata. Si Dr. Sang ay, sa mundo ng siyensya, isang henyo na minsan lang sa isang siglo. Kahit ang laboratoryong ito ay ginawa niya para sa kanyang anak na babae. Huwag mong gamitin ang iyong mahinang talento para husgahan ang iba. Wang Shu, sa unang pagkikita pa lang natin, naging kalaban mo na ako agad. Sabihin mo na agad kung sino ang nagpadala sa iyo. Kung sasabihin mo sa akin ngayon, pagbibigyan kita. Kung hindi mo sasabihin, ang pagnanakaw mo ng datos pa lang. Sapat na para makulong ka ng habang buhay. Si Sang Ruru, siya ang pumilit sa akin. Para lang palayasin ka. At sirain ang reputasyon mo. Sang Roro, muntik ko nang makalimutan. Kaya, wala talaga akong kinalaman. Tama na. Dahil hindi naman nasira ang datos ng eksperimento, maghiwa-hiwalay na tayong lahat. Balik na sa kanya-kanyang gawain. Dr. Sang, siya ang nagbigay sa laboratorio natin ng 1 bilyong puhunan. Fu Yichen, Third Master Fu. Daddy! Ikaw ang nagbigay sa laboratorio natin ng 1 bilyong puhunan? Gusto ko ring gawin ang lahat para sa sakit ni Xiao Sui kahit ano. Salamat sa iyo. Ito naman ang dapat kong gawin. At least, anak ko rin siya. Din Zhao, kamakailan, kailangan kong asikasuhin ang ilang bagay sa bahay. Ikaw na ang bahala sa laboratorio. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na. Sa pagkakataong ito, pag-uwi ko, kukunin ko ang lahat ng nararapat sa akin. Ibalik lahat. Sangjiu, hindi ko inaasahan na may mukha ka pa na bumalik sa pamilyang Sang. Ito rin ang aking tahanan. Bakit hindi ako makakabalik? Lola, sa tingin ko pinalayas siya sa Research Institute. Wala nang mapuntahan. Kaya siguro bumalik siya. Sabi ko na nga ba, tulad niya walang kwentang munting sinta. Napasok lang ang Research Institute ng palaring maaga o huli ay palalayasin at pinahiya pa ang pamilyang Sang. Sang Roro, talagang ikaw ang nagtraidor sa akin. Oo, ano naman? Dahil sa Third Master Fu ka, pumasok sa Research Institute, maaga o huli ay ganyan din ang kahihinatnan. Ako lang ay, pinabilis ang pangyayari. Pero baka mabigo ka. Ang pinalayas ay hindi ako si Wang Shu. Imposible ito. Gumagamit ka lang ng mababang pamamaraan. Tinaasan pa kita ng tingin. Ikaw. Tama na. Bakit ka ba bumalik ngayon? Ano ang pakay mo? Hindi lang upang hanapin si Roro at sisihin siya, di ba? Lola, bakit mo ako kinamumuhian? Si Sang Roro ang may kasalanan, ikaw ay pumapanig lamang sa kanya. Ako rin naman ang apo mo. Karapat-dapat ka bang maging apo ko? Ikaw ay isang walang kwentang babae. Ikaw ang kahihiyan ng pamilyang Sang. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi ka talaga dugo ng pamilyang Sang. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit mo nasabi na hindi ako dugo ng pamilya Sang? Dahil sa walang hiya mong ina Yunshu noong ikinasal siya sa anak ko, buntis na siya ng iba. Kaya pala. Ang nanay mo ay walang hiya. Ginaya mo rin siya. At nanganak ka ng anak na kahit sino ay hindi alam kung sino ang ama. Huwag mong insultuhin ang nanay ko. Kahit hindi ako kabilang sa pamilya Sang. Alam kong may dahilan ang ginawa ng nanay ko. Ang walang disiplina ay walang disiplina. Ano pang dahilan? Kung hindi dahil kay Yunshu na nagdala ng buong kayamanan ng pamilya bilang dote, hindi ko papayagang pakasalan siya ng anak ko. Kaya pala galit ka sa akin. Mula bata, pinabalik mo ako sa probinsya. Siyempre, galit ako sa iyo. Isinilang ka ng nanay mo. Ilang taon lang, nagkasakit siya at namatay. Namatay man siya, nagdulot pa siya ng pagpapakamatay ng anak ko dahil sa kanya. Kapag nakikita ko ang mukha mo, gusto na kitang patayin. Pero ginagamit ninyo ang mana ng nanay ko para mamuhay ng masagana. Iyon ay utang niya sa akin. Aalamin ko ang lahat. Sa oras na iyon, ang mga bagay na dapat ay akin. Babalikan ko lahat. Tumigil ka. Sang Jiu, swerte mo talaga. 6 na taon na ang nakalipas. Nakatakas ka sa mga lalaking inutusan ko para sa iyo. Ngayon naman, hindi ka pinaalis sa Research Institute. Pero teka, malapit na ring matapos ang magandang kapalaran mo. Anong sinabi mo? Ang lalaking iyon 6 na taon na ang nakalipas, hindi ba ikaw ang nag-ayos? Kung gayon, sino ang ama ng anak ko?
Yung basagulero 6 na taon na ang nakalipas. Nung pumunta ka sa hotel, wala ka sa kwarto. Pero ano naman? Nawala pa rin ang pagkabirhen mo. Nabuntis ka ng hindi kasal. Ipinanganak mo ang isang batang hindi alam kung sino ang ama. Baka isang pulubi pa yun. Noong inimbestigahan ko ang basagulerong iyon, namamatay na siya dahil sa pagmamaneho ng lasing. Hindi ko inaasahan na ang ama ng bata ay ibang tao pala. Hindi pwede, kailangan kong malaman kung sino talaga ang ama ng bata sang Roro. Ang ginawa mo sa 6 na taon na ang nakalipas na nawala ang pagkabirhen ko. Unti-unti kitang babanggitin. Uy, Denzao. Ang lumang bahay ng angkan ng Sang ay nasa pangalan ng nanay ko. Pakikontak ako ng abogado, ibalik mo sa akin. Dapat noon pa ibalik mo na ang pag-aari mo. At saka, pakialam mo para sa akin noong Dragon Boat Festival 6 na taon na ang nakalipas. Ang lalaking kasama ko sa Imperial Hotel. Sino ba talaga? Si. Kung buhay pa ang ama ng anak ko, kahit sino siya, hahanapin ko siya. Mga anak, Mommy? Mommy, tingnan mo, ito ang iginuhit namin ni Xiao Sui at ng kuya. Nandito si Mommy, si Daddy, kuya at si Xiao Sui. ang galing ng drawing mo, anak. Maglaro na kayo, sige. Salamat sa pag-aalaga mo ngayon kay Xiaohei at Xiaosui. May reward ba? Nandito pa si Xiaohei at Xiaosui. Dr. Sang ang CCTV footage ng hotel 6 na taon na ang nakalipas. Ipinadala ko na sa'yo. Pero ang lalaking ito sa video, parang si Third Master Fu. Ang ama ni na Xiaohei at Xiaosui ay si Fu Yichen. Xiaohei. Xiaohei, gabi na. Ikaw muna ang maghatid kay Xiaosui para matulog. Okay lang. Sige. Si Xiao Sui ay natulog na. Sige. Ang aga pa para patulugin ang mga bata. Gusto mo bang magkayakap? Ano? Ang ama ni na Xiaohei at Xiaosui ay maaaring ikaw. Alam mo na pala, Bakit hindi ka man lang nagulat? sa totoo lang, mula noong unang beses kitang nakita, alam ko na. At saka, ginawa ko na rin kay Xiaohei at Xiaosui ang DNA test. Ako nga ang ama ni na Xiaohei at Xiaosui. Ang biyolohikal na ama. Kaya noong una pa lang, alam mo na ang totoo, ngunit hindi mo sinabi sa akin. Alam mo naman na dahil sa pagbubuntis ko bago ikasal, sina Sang Roro at Fu Zixuan ay palaging nang aasar sa akin. Sinasabi nila na sina Xiaohei at Xiaosui ay mga anak sa labas. Ikaw, wala kang ginawa. Ang taong tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging ama nila. Jiu makinig ka, magpapaliwanag ako. Wala nang dapat ipaliwanag. Ayokong makita ka ngayon. Jiu. Oh, naiintindihan ko na. Kakakuha ko lang ng balita. Sina Sangju at Chen ay tila nagkaaway. Umalis ng mag-isa si Sangju sa bahay. Buti naman. Sa aking palagay, dapat noon pa iniwan ni Tito Yichen ang third party na si Sangju. Para sa isang Sangju ay nakikipag-away sa iyo, Manang. Talagang hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya. Oo nga. Ikaw lang ang isang babaeng tulad mo. Ang karapat-dapat para kay Tito Yichen. Ang pag-aaway ni na Sangju at Chen ay isang magandang pagkakataon. Gapusin ninyo siya at ipadala sa kabundukan. Sa ganitong paraan, sa buong buhay niya ay hindi na siya muling makakaakit kay Chen. Kung malaman ni Tito Yichen
Ano ang inaalala ninyo? Sa totoo lang, third party lang siya. Kung may mangyari, mayroon pa naman ako. O baka naman, ayaw ninyong kumbinsihin ko ang matanda. Napayagan si Sang Roro na makapasok sa pamilya Fu. Tama si Manang. Matagal ko nang nakikita si Sang Ju na iyong cute ay kinaiinisan ko. Huwag kayong mag-alala, Manang. Talagang ipapadala ko siya sa malayo at hindi na siya muling lilitaw sa inyong harapan. Kung nakinig lang sana ako sa paliwanag ni Fu Yichen, umalis ako dahil sa galit at hindi ko alam kung saan pupunta. Itong si Fu Yichen, umalis na ako, hindi man lang ako hinanap. Bahala na. Babalik na lang ako at kausapin siya ulit. Wag saktan si Mommy. Xiaosui, ayos ka lang ba? Nakita ni Xiaosui na kinidnap si Mommy. Bilisan mong iligtas si Mommy. Xiaosui, nanaginip ka ba ng masama? Hindi, Daddy. Si Xiaosui mismo ang nakakita na nakakulong si Mommy sa pabrika. Dati, sinabi ni Xiaosui na, hindi dapat sabihin kay Jujio. Ako ang lalaking iyon noon, kaya mag-aaway tayo. Ang sinabi ni Xiaosui ngayon, totoo rin ba? Assistant Zo, agad na pakilusin ang lahat. Siguraduhing mahanap ang kinaroroonan ni Jujio. Opo. Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako agad. Ano ba? Siyempre, ibebenta ka sa bundok, sa matandang binata, para maging asawa. Ate. Gutom ka naman sa lalaki. Ibebenta ka sa bundok para alagaan ang matandang lalaki. Pareho lang. Kaya, makakatulong ka pa sa lipunan ng konting kontribusyon. Nababaliw na kayo. Hindi ba kayo takot na malaman ni Fu Yichen? Sang Jiyu, si Fu Third Master, konti lang ang pabor sa iyo. Hindi mo ba akala na ikaw ay special na? Huwag mong sabihin, ang tito ko talaga ay hindi alam na nandito ka. Kahit alam niya, cute ka pa rin. Si Qin Yuwei, bilang asawa ng tito ko, ay walang sinabi. Tito, maglalakas ba siyang iligtas ka? Dalin lang kayo ni Qin Yuwei. Siya ay hindi talaga ang fiancé ni Fu Yichen. Qin Yuwei ay hindi fiancé ng tito ko. O ikaw ba ang isang buntis na hindi kasal na cute? Ang fiancé ng tito ko. Si Ate Yue ay nangako sa akin. Basta ibenta ka sa malayong lugar. Mapapakasalan ko si Zishen, papasok sa pamilya Fu. Ate, para mo na ring tinulungan ako. Huwag kang mag-alala. Kapag napakasal ka sa matandang binata, yung dalawang anak mo, ako ang mag-aayos ng maayos, na ilagay sila sa orphanage. Hindi sila mga bata, kung hindi bata, ikaw na cute na ito, malamang hindi mo pa alam hanggang ngayon, kung sino ang ama ng mga bata. Ang kanilang ama ay si Fu Yichen. Ate, gusto mong umakyat sa mataas na antas, nababaliw ka na ba? Pati si Fu Sanye, ginawa mong biktima. Ito ang pinakamagandang biro na narinig ko ngayong taon. Siya. Huwag mo nang sayangin ang oras sa kanya. Malapit nang dumating ang mga kidnapper. Bilisan niyo siyang paalisin. Kapag dumating na, saka ka na makakapag-asawa sa akin ng maayos. Gawin niyo na. Tara. Bitawan mo. Ate, pahalagahan mo ang huling pagkikita natin. Pagdating mo sa bundok, araw-araw, makikasama ka na lang sa mga matandang binata. Lakad. Pakawalan. Ano ba? Bitawan mo siya. Ano yung ginagawa niyo? Juju, sobrang nag-aalala kami sa'yo. Juju, okay ka lang ba? Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Tito.
Tito, para sa ikabubuti mo ito. Utusan mo silang bitawan ako. Inidnap ninyo si Juju. At may kapal pa kayong sabihin na para sa akin ito. Sangju ay isang cute. Ang ginagawa mo. Tama ba ito para sa iyong nobyang si Chin Yuwei? Chin Yuwei. Siya ay hindi kailanman naging nobya ko. Ano? Ano? Niloko tayo ng maliit na kayat na iyon. Sinusubukan ng dalawang ito na ipagbili ang mga kababaihan, dalhin silang lahat sa presinto. Opo. Tio, ako ang tunay mong pamangkin. Hindi mo to dapat gawin sa akin. Naalala ko na. Assistant Zo. Simula ngayon, tanggalin si Fu Zixuan sa angkan. Mula ngayon, hindi na siya kabilang sa pamilya Fu. Opo. Dalhin siya. Hindi mo to dapat gawin sa akin. Hindi mo to dapat gawin sa akin. Pasensya na. Hindi ko dapat itinago sa iyo. Sa totoo lang, ako ang ama ni na Xiaohe at Xiao Sui, ang kanilang biolohikal na ama. Masyado akong matigas ang ulo. Nag-alala kayo sa akin. Dati ng ilang beses. Gusto ko nang sabihin sa iyo ang totoo. Pero sinabi ni Xiao Sui na, kung sasabihin ko, mag-aaway tayo. Kaya hindi kita nasabihan. Xiao Sui, sabihin mo kay Mommy. Bakit sa tingin mo matapos sabihin ni Daddy kay Mommy ang totoo? Magagalit ka? Dahil palagi akong nakakakita ng mga larawan ng hinaharap, kaya alam ko na. At ano pa ang nakikita mo, mahal? Ikaw, peste kang bata. Paano mo hinayaan ang apo ko na maging ganito? Ikaw ang nagdala sa kanya pabalik. Hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan yan. Tawagan na agad ang doktor. Doktor, Juju! Magiging ayos si Xiao Sui, di ba? Ayos lang yan. Nandito si Juju at si Daddy. Magiging ayos si Xiao Sui. Mabilis, ibigay itong tableta kay Xiao Sui na inumin. Bakit wala pa ring epekto? Kakaiba. Dati, tuwing umiinom siya nito, gumigising siya. Pero sa pagkakataong ito, ang sakit ay bigla ang dumating at sobrang malala. Ano ang gagawin? Sino ang makapagpapagaling sa apo kong si Xiao Sui? Bibigyan ko siya ng 100,000,000. Hindi dapat magkaroon ng problema ang apo ko. Lao Fu Tara, sumama ka sa aking maglaro ng chess. Si, ang apo ko, ganito na. Wala akong mood para makipag-chess sa'yo. Itong bata ay may kakayahang makita ang hinaharap. Pero ang kakayahang ito ay napakalakas. Bata pa siya. Hindi niya kayang dalhin ang kakayahang ito. Kaya siya laging nagkakasakit. Ang kakayahang makita ang hinaharap. Magpahinga muna tayo dito. Masamang tita, gusto niyang sirain ang datos ng eksperimento para sisihin ka. kung sasabihin ko, mag-aaway tayo. Kaya pala laging nagsasalita mag-isa. Akala ko intuition lang ng bata. Ano ang gagawin natin ngayon? Ayos lang yan. Basta ibigay itong gamot at painumin siya. Pansamantalang pigilan ang kakayahang ito. Kapag lumaki na siya, magiging maayos na. Huwag kang mag-alala. Tiyak na magiging maayos si Xiao Sui. Mami, Xiao Sui, gising ka na sa wakas. Mommy, sobrang nag-alala ako sa'yo. Nagising na ang mahal kong apo. Buti naman at nagising ka. Ang batang ito ay mapalad, walang sakit at sakuna sa buhay niya. Kaya, huwag kayong mag-alala. Maraming salamat, Master, sa pagligtas sa aking anak. Maliit na bagay lang. Kung hindi ko gagalingin ang batang ito, ang inyong tatay, paano siya makakapaglaro ng chess sa akin ng payapa, di ba? Ganun na lang. Wala ring oras para makipaglaro sa'yo ng chess. Bakit? Nagkaroon ako ng manugang na babae at mga apo. Kailangan kong magdaos ng engagement party para sa kanila. Kailangan itong maging opisyal. ang saya. Si Daddy at Mommy ay ikakasal na sa wakas. Hindi pa ako pumapayag. Kayo na, ganito na kayo. Bakit hindi pa natatapos? Pilyo ka. May ginawa ka bang na ikinagalit niya? Sino ba naman ako para galitin siya? Kapag hindi siya masaya, aalis na siya ng bahay. Ano bang sinasabi mo? Sige,
Sige, ayusin na yan. Pagkatapos ng 3 araw, gagawin natin ang engagement party para sa inyo. Iniimbitahan ko ang lahat ng nasa Jing City na mga mayayamang pamilya ay dumalo. Okay ba? Sige. Ang engagement party pagkatapos ng 3 araw. Bakit ka nagmamadali? Samahan mo akong maglaro ng chess ngayon. Isang laro. Isang laro. Tay, bukas, si Chen ay makikipag sa babaeng si Sangju magdaos ng engagement party. Narinig ko na ang babaeng iyon ay buntis, bago ikasal, at nagsilang ng 2 anak para kay Chen. Ano? Ang batang iyon mula sa pamilya Fu at ang anak namin ni Yunshu ay may kasunduan mula pagkabata. Ang anak kong babae ay hindi pa nahahanap at siya ay naglakas loob na magpakasal sa ibang babae. Oo nga, kahit na ang ate ay nawala mula pagkabata at walang balita. Pero si Chen ay hindi rin dapat ganyan kasama ang pakikitungo sa ate. Iyan ang dugo na iniwan sa akin ni Yunshu. Tiyak na mahahanap ko ang aking tunay na anak na babae. Kahit na ayaw magpakasal ng anak ko, ang kasal na ito ay dapat ng pamilya Chin ang magkansela. Ganito, bukas, sasama ka sa akin sa engagement party. Hanggat hindi ko pa nahahanap ang anak ko, hindi nila matutuloy ang kasal na ito. Si Jiu. Ang jade pendant na ito ay ang aking pinakamahal sa buhay. At ibinigay ng iyong ama sa akin. Ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo. Sana ang jade pendant na ito ay magbigay sa iyo ng kapayapaan sa buong buhay. Bakit ang pinakamahal ni Mommy ay hindi ba si Daddy? Mommy, noong panahong iyon, ikaw ba ay nagpapahiwatig sa akin na ang aking ama ay ibang tao? Ngayon, malapit na akong mag-engage. Hindi ko alam kung may pagkakataon pa ba sa buhay na ito na makita muli ang aking biolohikal na ama. Ito ang titulo ng lumang bahay ng pamilya Sang. Sa pamamagitan ng abogado, naibalik ko na para sa iyo. Ang ari-arian ng aking ina ay matagal nang inaangkin ng pamilya Sang. Ngayon ay sa wakas bumalik na. Sa totoo lang, ang iyong ina ay nagpanotaryo na ng ari-arian noon pa. Lahat ng ari-arian ay pagkatapos ng kanyang kamatayan, ililipat sa iyong pangalan. Kaya simple lang ang proseso. Jiu. Mahal na mahal ka talaga ng iyong ina. Noong dati, ang mga miyembro ng pamilya Sang na nakatira sa bahay, nasaan na sila? Matandang ginang Sang, at iba pang mga Sang pinaalis ko na silang lahat, huwag kang mag-alala. Sa buong buhay mo, hindi mo na sila makikita. Ngayon ay ang malaking araw natin, maging masaya ka. Ang mga bisita sa ibaba halos kumpleto na, mauna ka nang lumabas at maglibot. May problema ang damit ni Xiaosui. Kasama ko si Lolo, mauna kaming ayusin iyon. Kailangan ko bang sumama? Hindi na. Ako na ang bahala. Maging panatag ka. Presidenteng Chin, balita ako, ang pamilya Chin at Fu ay muling nagkasundo sa isang proyektong bilyonaryo. Oo nga. Sangju, talaga namang matagal na tayong hindi nagkita. Shin Yubai, bakit ka nandito? Tatay, ito ang babaeng ikakasal kay Chen ngayon? Sangju, Ikaw pa lang ng agaw ng fiancé ng anak ko. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Wala akong inagaw na fiancé kanino man. huwag ka nang magpanggap. Alam mo namang si Chen at ang aking 8, ang tunay na anak ni tatay, ay may kasunduan. Pero pinilit mo pa ring makipagkasunduan kay Chen. Wala ka bang hiya? Narinig ko? Ikaw ang anak na pinalaki sa probinsya ng pamilyang Sang. Sa iyong pinagmulan, gusto mo pang makipag-ugnay sa pamilyang Fu? Ang kasal ng iyong anak na babae ay nabalitaan ko na.
Pero mula nang isilang ang iyong anak, siya ay nawala at namuhay sa labas. Wala siyang balita sa loob ng maraming taon. Ang kasunduan ng pamilyang Fu at Chin ay matagal nang kanselado. Ako at si Chen ay nagmamahalan. Ang aming kasal ay lehitimo at nararapat. Magaling, nagmamahalan. Sino ba ang hindi nakakaalam na palihim kang sumusunod sa kama upang akitin si Chen at nagkaanak ka pa sa kanya ng dalawa? Kung hindi dahil sa dalawang batang ito, ikaw? Karapat-dapat ka bang pakasalan ng pamilyang Fu? Ang fiancé ng ikatlong ginoong Fu ay ganito pala. Ang ganda-ganda niya, ngunit hindi mo alam ang nasa kalooban niya. Binibining Sang, narinig ko ang iyong mga anak ay may bihirang sakit mula pa sa kapanganakan. Kailangan mo ng pera, di ba? Narito ang 5 milyon. Mangyaring umalis ka agad dito at huwag na huwag ka nang lilitaw sa harap ng pamilyang Fu. Talaga namang dukha ka. 5 milyon lang, gusto mo akong paalisin. Masyado ninyo akong minamaliit. Kapag nagpakasal ako sa pamilyang Fu, higit pa riyan ang makukuha ko. Ang aming dalawang pamilya, Chin at Fu, ay may magkapantay na yaman. Gusto mo bang ubusin ang yaman ng pamilya Chin? Si, gusto mo akong paalisin, walang problema. Dapat may katumbas na kabayaran. Kung hindi, talo ako. Sa tingin ko, ginagago mo lang kami. Tatay, dahil hindi siya marunong lumingon sa kabutihan, hindi na natin siya kailangang tratuhin ng may galang. Papaalisin ko na siya ngayon. Anong gusto mong gawin? Anong gagawin? Siyempre, gusto ko ngayong ka umalis sa pamilya Fu. Lumabas ka. Bitawan mo ako. Lumabas? Xiao Sui, gusto mo ba ang magandang damit na suot mo? Oh, Anong ginagawa mo? Ito ay ang ipinagkaloob ko kay Yunshu noon, Jade, na tanda ng pag-ibig. Laukin, kahit na magkaibigan ang ating pamilya sa loob ng maraming taon, hindi mo pwedeng hayaan si Yue na ganito ako tratuhin. Magiging manugang ko siya. Itong Jade pendant, saan mo ito nakuha? Ito ay sa aking ina. Yun ba ang pangalan ng iyong ina ay Yunshu? Oh, Ikaw ay ang anak ko kay Yunshu. Xiao Sui, may lolo na yata tayo. Laukin, napaka-dramatic naman ang pangyayaring ito. Baka may mali? Siguradong walang mali. Noong mabuntis si Yunshu ng anak ko, ibinigay ko ang Jade pendant na pamana ng pamilya Chin sa kanya. Tingnan mo. Ang pendant na nasa katawan ni Sangju ay ipare sa akin. Siya ang aking anak na babae. Isang jade pendant lang ay hindi sapat na ebidensya. Paano kung ninakaw niya ito? Noong panahon na iyon, bakit mo kami iniwan ng aking ina? Noong mga panahong iyon, hinahabol ako ng mga kaaway. Ayokong madamay ang iyong ina. Kaya't sa labas ako nagtago ng 5 taon. Pagbalik ko, saka ko lang nalaman na ang iyong ina ay may asawa na. Marahil ay ayaw ng iyong ina na hanapin ko siya, kaya wala akong natanggap na balita. Noong iniwan mo ang aking ina, at pumasok siya sa pamilya Sang, siya ay pinabayaan. At sa huli ay namatay sa depresyon. Hindi ka niya hinintay. Kasalanan ko ito. Ako ang nagpabaya sa iyong ina. Hindi. Kasalanan ko ito. Pinabayaan ko ang iyong ina. Si. Ang pamilya Fu at pamilya Chin ay may kasunduan sa kasal. Sa kabila ng lahat, ang 2 batang ito ay muling nagsama. Masaya ang lahat. Matanda ka na huwag ka nang umiyak. Lolo, huwag kang umiyak. Masakit na ang mata mo. Punasan ko ang lolo.
Ito ba ang anak mo? At mga apo mo rin. Tatay, Ikaw. Ay handang kilalanin ako bilang ama. Noon umalis ka para protektahan ako at ang aking ina kaya ka umalis. Sino ang makakaalam na ang pagkakataong iyon ay minsan lang? Hindi kasalanan mo. Mabuti. tatay. Ang bagay na ito ay masyadong padalos-dalos. Dapat magpa-DNA test muna. Tumahimik ka. Ang ginawa mo kay Jojo dati, hindi ko pa yan nakakalimutan. Anong sinasabi mo? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Hindi ko alam. Shin Yue, ikaw ay sangkot sa pag-udyok ng kidnapping at trafficking. Sumama ka sa amin. Hindi ko ginawa, tatay. Tatay, hindi pwede ito. Sina Sang Roro at Fu Zixuan ay umamin na sa bilangguan na ikaw ang nag-utos ng lahat. Nasaktan mo ang anak ko. At gusto mo pang iligtas kita? Panaginip? Lakad. Tatay, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Paumanhin, Jiu. Si tatay ang hindi naitama si Yue. Walang anuman. Tapos na ang lahat. Jiu, okay ka lang ba? Mommy, sobrang nag-aalala kami sa'yo. Okay lang, mahal. Doktor, ano ba talaga ang nangyari sa anak kong babae? Sabihin mo na, ano ba talaga? Binabati ko kayo. Buntis si Miss Sang. 6 ang kambal. Ano? 6 na kambal. Ano ang problema sa 6 na kambal? Kaya naming buhayin ng pamilya Fu. Tama. Magkakaroon na kami ng mga kapatid.